Try mo namang umupo. Oo. Kaya mo, baka matumba ka ha. Kaya mo. O sige nga, ride mo nga. Ito yung sa arangkada niya oh. Kapag may may back ride, kapag full throttle natin yan, yan oh. Ganito din yung lawak ng nasasakupan nitong ilaw natin. Halos buong daan kaya niyang sakupin. Abot ba? Hindi. Hindi siya abot. Unan na lang tsaka kumot yung kulang oh. Mag-move pa ako ng konti dito. Tapos try natin sumandal ng ganyan. Ay, naabutan pa ng traffic light. Parang first time natin gagawin to mag night ride. Gamit yung Lexi natin. Saktong sakto yung odo natin. Nasa 3,400. Ayun oh. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Let's go! Ikot tayo dito sa Tugigaraw ngayon. Kasi kapag ka umaga, matraffic tsaka mainit. Ngayon, napakakalma ng paligid tsaka medyo maayos-ayos ang panahon. Ayan, yung buwan no? Napakaliwanag ng paligid. Opya. Ay! Grabe, nagpapag yung ating visor. Yang nakikita nyo palang ilaw, yan yung stock natin. Sa tingin nyo, maliwanag ba? Etong dinadaanan pala natin, ito yung diversion road. Kung saan lalabas tayo dito ng Robinson papuntang Isabela or Apari. Overtake tayo dito, napakaingay ng tambutso. Tapos ganitong takbuhan lang no, napaka chill. Pero dump truck nasarapan natin. Try nating mag overtake. Ayun, maluwang. Eto na guys yung Robinson Tugigaraw. At dito nyo lang makikita din ang isa sa bang tawag dito. Ang tawag kasi dyan is afi. Sa Tagalog, ang afi ay apoy. Ayan o, di ba? Ganda talaga ng hatak basta kapag bagong linis eh. Nga pala itong ride na to, gusto kong ipakita sa inyo ang night ride kasama si Lexi. Grabe naman, ang angas naman ng tunog na yon. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganong tunog? Bong 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 bong. Wala kang maririnig kapag may kausap ka. Tapos ganun yung tunog. Gusto ko lang ipakita sa inyo at ipa-feel kung gaano kaganda gamitin itong si Lexi kapag kagabi. Ito din yung makikita nyo sa kanyang panel kapag kagabi. Ayan o, kitang kita yung mga indicators niya sa kanyang panel. Kasama pala natin si Mrs. na dyan sa likod. Ayan o, hindi lang makita. Gusto niya daw sumama sa ating ride eh. Nakahanap na pala tayo ng bagong pulley. Yun yung ipapakalkal natin para i-install sa ating Lexi. Next week siguro tayo pupunta at isasama ko kayo sa ride na yun. Hindi ko lang alam kung part pa rin ng Kagay or Alimannaw to. Overtake tayo. Ayan o, napaka-smooth ng throttle response. Sana maganda yung magiging outcome ng pagtotono natin dito sa ating Lexi. Ang ganda naman dito oh. Ibang iba talaga yung vibes kapag kagabi eh. Ayan oh. Kompleto na rin pala sila dito sa may Carig oh. Ito yung City Hall. Tapos nandito na rin pala yung Jollibee. Ayan oh. Okay din pala tumambay dito. Hindi ka magugutom. Tapos dito naman, iikot naman tayo dito. Oops. Dito na lang pala tayo iikot. Ito naman yung CBMC. Cagayan Valley Medical Center. Yan o. Pero parang madilim siya.
Napapansin nyo naman siguro yung ilaw natin, no? Maliwanag na ba yan? Ito yung high niya, oh. Hindi masyadong maramdaman. Ito naman yung mini driving light natin. Hindi ko pa pala na ipapakita sa inyo simula kanina. Ayan siya, oh. Maliwanag, no? Ito yung high. Yun, oh. Ang layo ng buga. Pero okay naman na ako sa stock kahit papaano. Tanungin natin si Mrs. kung nag-e-enjoy siya. Nag-e-enjoy ka sa ride ngayon? Opo. Wow. Maka-opo ka naman ah. Wala kasi kaming intercom eh. Tapos yung lagayin pa ng ating ano dito, camera, nakalimutan kong dinala. Kaya wala tayong front camera ngayon. Guys, pieces pala natin oh. Ito, kasama natin. Try mo namang umupo. Oo. Oo, upo ka na muna. Kaya mo? Height mo? Anong height mo? 5. Saktong 5 ka ba? O 4'11"? So kung sa 5 flat, ganyan yung magiging itsura nyo. Kaya mo, baka matumba ka ha. Kaya mo. O sige nga, ride mo nga. Try mo. Hindi kaya? Mataas? Mataas no? So yan yung isa sa concern kapag medyo hindi kayo nabiyayaan sa height. Talagang ganyan yung magiging postura ng paa nyo. Yan o, nakatipto. O ingat ka, baka matumba ka ha. O sige na, tunin ka na sa likod. Ay, hindi makita yung itsura natin. Nakamount yung ating camera eh. Ayan o. Ito yung sa arangkada niya oh. Kapag may may back ride, kapag full throttle natin yan oh. Oh, yan oh. Gagi, umaangat yung harapan. Sobrang gaan kasi nitong motor na to eh. Halos magkagaan lang yata sila nung click natin. Pero ramdam nyo talaga yung tulin nito oh. Yan oh, kahit may back ride ka. Sabi ko kay Mrs. siya ang magdadrive eh. Ano, ikaw na? Ayoko. Ha? Hindi ko abot. Ha? Hindi mo pala abot. Dito tayo sa pababa naman tayo dito. Boring kasi kaming dalawa ngayon eh. Wala kaming mapuntahan. Kaya sabi ko sa kanya mag night ride. Ay grabe, ang daming lumilipad. Ano yan? Uy, anong insekto yan? Try naman natin dumaan dito sa may Makapagal. Tapos diretso tayo sa may Riverside. Ito palang Makapagal guys, is sikat na sikat to dito sa Tugigaraw. Kasi malapit siya sa Don Domingo, tsaka itong Mariton, madami kayong pwedeng bilhin dito. Tapos madami ring dito, kaibigan kapag ganitong oras. Nag-aabang sila dito eh. Pero kasama kasi natin si Mrs. Baka magalit kapag kakawayan natin sila. Dito yung mga kaibigan no. Yan. Huwag lang tayong lilingon, delikado. Ha? Ay, ayan, bubulong na siya sa likod natin, no. Ah? Awan na Philip. Wala. Kaya binilisan natin doon na banda kasi baka kukurutin tayo. Alam na mga taga Tugigaraw yan kung anong meron doon. I-entertain nila kayo doon. Basta magdala kayo ng pera. Ganito din yung lawak ng sasakupan nitong ilaw natin. Halos buong daan kaya niyang sakupin. Nakalo lang tayo. Tapos ito yung high niya oh. Ayun oh. Buong daan kaya niyang sakupin. Parang basa. Basa ba? Hindi naman. Ayan. Chill muna tayo dito, mga kaibigan. At mukhang okay mag-relax muna dito. Ayan. Tambay muna tayo dito. Pati yung natin, camera natin, nagpa-fog rin no. Kailan ba umulan dito? Yung isang araw? Hindi, kahapon. Kaya ganito. Okay. Alam nyo, sa dami ng pinuntahan naming dalawa, sobrang nag-enjoy kami talaga sa Sa Makapagal. Hindi. yung pinuntahan nating mga lugar, sobrang nag-enjoy tayo kasi syempre gamit natin si Lexi.
Yan kasi yung mga hindi namin nagawa noon. Nung motor pa lang namin ay Sniper, Duke, NS200. Ano pa ba yung mga motor natin na ano? Das. TVS, DAS. Sniper. Wala si Sniper. Hindi naman natin nasulit yun kasi siyempre, iba kasi yung parang naging purpose niya sa atin. Instead na gagamitin natin siya, andito yung mga backpack boys oh. Instead kasi na gagamitin natin pang ride, ang ginawa ko doon ay binaby ko talaga eh. Ang ingay naman ng motor mo pare. Maingay sila no. Pero sa buong pinuntahan natin, dinala natin si Lexi sa ang lugar ang pinaka nag-enjoy ka. At bakit gusto mo ulit bumalik sa lugar na yun? Kasama si Lexi ha. Saang lugar yun? Sagada. Sagada. Oo. Parang ayaw ko lang pumunta doon. Bakit? Siguro pagka pupunta tayo doon, ano na lang, isang papunta, isang balikan lang. Kumbaga gagawin natin siyang balikan ride. Isang tulugan lang, tapos kinaumagahan, din tayo, sibat din tayo. Pero sa Ilocos, May sakit ka. nagkasakit kasi tayo kaya hindi tayo nakapag-enjoy, hindi tayo nakapaglangoy ng mabuti. Parang lang, yung pinuntahan lang natin doon, parang nagpahinga lang eh. O ito, sa mga nanonood ngayon sa atin, sabihin mo na kung ano yung ayaw mo sa Lexi natin para hindi na sila bumili. O siya mismo magsasabi kasi siya yung natin eh, lagi nating back ride eh. Parang wala siyang masabi sa tingin ko lang. Anong masasabi mo? Meron, wala? Kung ayaw niya ng komportableng motor, si Lexi hindi para sa inyo. parang yun yung naisip ko ah. O yun narinig nyo naman siguro. Kasi itong kasama ko, walang pakialam sa motor to. Wala naman siyang hilig. Basta sumakay lang sa likod natin kung saan tayo pupunta. Yun na yun. Mas magandang gamitin ng scooter lalong-lalo na kapag madami kang karga, madami kang mga gamit. Kung gusto mong mag long ride, maganda siyang gamitin kasi napaka-komportable niya. Unlike kapag naka-declutch ka, syempre, 'di ba? Wala namang decambio na motor na malaki ang storage. Pwede naman kayo maglagay ng mga top box ganyan. Iba kasi yung feeling eh, 'di ba? Ng naka-scooter. Kasi syempre, anytime, pwede kayo mag-holding hands, 'di ba? Habang nagre-ride kayo, nag-holding hands kayo. Ayan, kasi wala kang pinipigang clutch, wala kang kinakambyo, kahit yung paa nyo, pwede mag-holding feet, 'di ba? Holding feet ang puta. Sobrang kasweet nyo naman na yan. Tapos pwede kayong, ano pa ba yung pwedeng gawin? Pwede kayong matulog dito sa footboard ni Lexi kasi napakaluwang. Ayan o. Ito yung paa natin. Kapag yung paa natin nilagay natin, meron pa siyang allowance sa harapan no. Tapos sa likod ganun din. May sobra pa. Pakita mo naman kung paano ka umupo dito sa motor natin para makita din nila kung paano ka umuupo. O yan. Yan, ganyan siya umupo. Paano kapag ka-relax? Ang ganda pala ng upo mo dyan, no? Oo, ganito. Tapos nakasandal ka dun sa may top box. Ayan, no? Kaya hindi sumasakit yung likod ko. Yan, saktong-sakto lang pala sa'yo yan. Tapos Try mo ang i-stretch yung paa mo dito sa part na yan. Abot ba? Hindi. Hindi siya abot. Ako nga i-try ko. Try ko naman. Try naman natin. Alam nyo, hindi ko pa natatry mag OBR. Puro lang ako eh. Puro ako yung nagmamaneho eh. And medyo mabigat dito sa likod natin kasi nandito sa likod yung tangke ni Lexi. Try natin, iabot yung paa natin. Pwede, abot ko. Ayan o. Abot natin. Tapos, ayan o. Ang ganda ng natin. Pwede tayong umiga. Unan na lang tsaka kumot yung kulang o. Mag-move pa ako ng konti dito. Tapos, try natin sumandal ng ganyan. Grabe, napakaswabe. Gusto ko nang matulog dito. Pwede rin pala maging kama si Lexi. Nakatulog tayo kanina. Hayop na yan. Ang sarap kasi tumambay dito kapag ganitong oras eh. Nawawala yung pagod mo. Actually, hindi naman ako pagod eh. Parang gusto ko lang mag-refresh. Nasanay kasi tayo sa guys, sa bulubunduking lugar. Opya.
Dito na lang kami dadaan kasi dyan na parte medyo madilim. Dito may mga street lights. Ang tagal din kasi nating wala na tayong ride sa bundok. Kaya after ko sigurong ma-upgrade yung ating CVT, try nating maghanap ng pwede nating mapasyalan. Saan kaya magandang pwedeng pasyalan? Malapit lang dito sa Tugigaraw. Pwedeng Isabela or pwedeng parte dyan sa downstream. Pa-comment naman kung meron kayong alam na spot na makakapag-relax tayo. Bago tayo mag-end sa ating video, gusto ko lang sabihin na next week pala tayo magpapakalikal sa may San Manuel, Isabela. At isasama ko kayo sa pupuntahan nating lugar na yun. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga gagawin nilang proseso sa pagkalkal nila sa ating mga pulley. Bali yung nabili kasi nating pulley ay pang Aerox. So which is swak naman dito kasi pang B3 naman yun. Yun yung isasalpak natin dito na ipapa-redegree natin ng 13.5. Tapos yung ating click naman, depende na lang siguro sa magiging advice nung magkalkal kung anong degree yung sweet spot ng stock engine ng Honda Click. Sa mga hindi ba nakasubscribe sa ating YouTube channel, baka naman mag-subscribe ka na. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.